Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po again ng mensahe sa inyo mula po sa ating divine, sa ating ascended masters, kay God, sa angels, archangels, universe, spirit guides, ancestors, and of course, ang ating elementals. Okay, so bigyan po natin ng pagpapahalaga ang mga elemento, no? Dahil sila po tagapangalaga ng ating kalikasan. Okay, so now is gusto ko po sanang i-share sa inyo. Actually, ang dami ko pong visions, no? Kaso ang problema po is sa dami po, no? Pero parang gusto ko munang ibuklat yung kanina. Pero depende po yan sa mga, actually pagka nagkukwento naman po ako dito is na-absorb naman po ng mga cards. So meron po kasi akong, anong tawag doon, vision kagabi, no, na about po sa isang nilalang. No, sa isang nilalang na medyo parang out of this world, no, na mayroong gustong sabihin, na mayroong gustong mensaheng ihatid kasi po nakikita kong bumubuka po ang kanyang mga bibig, nagdadakdak, but then syempre hindi ko po siya maintindihan, hindi ko siya marinig kasi nga po that's a vision. Okay, so kukuha po tayo ng mensahe from them, no? And aside po dun sa mga imahe na yun na nag-flash po sa akin sa vision last night, is yung kanina naman po is it's a 5D or it's a dimension, 5 dimension na naka naman siya as a universe na naman na talagang ang daming alam mo yung mga LED lights, no? Yun yung mga nakikita ko, pero mga sila, mga imahe din, pero mga hindi tao, hindi po sila mga tao. So yun po yung mga nakita ko sa vision ko kanina nung natulog po ako ng tanghali. Kasi po ang aga ko po natulog dahil nga po today is Palm Sunday. Okay, so it's Palm Sunday today. So I hope po lahat kayo ay nakapag-visita po sa church and may kanya-kanya po kayong palm, no? Or meron kayong kanya-kanyang mga palaspas na ngayon po is pwede niyo pong ilagay sa altar, sa mga pinto, no? At sa bintana, no? Ganyan po naman ang ginagawa natin. Yan is napamana na po natin yan from mga ancestors or from our parents, no? From our mga lolo, lola, mga ganyan. Yan na po yung mga ginagawa after na makakuha ng mga palaspas, no? Okay, so alam nyo, parang gusto ko rin nga i-reading si Jesus Christ maybe sa Good Friday, no, i-reading ko siya, no? Kasi kung nyo po, kung sa homily kanina is andun yung, alam nyo yung pagka every ganitong Holy Week is every year is ganun at ganun naman ang naririnig po natin about sa pagpapasakit kay Jesucristo, yung pagbabayad natin ng siya yung ano ba tong tawag doon, yung mga kasalanan po natin, sinalo niyang lahat, no, para po tayo ay ma-save, no. So andun po yung kanina po talagang nangingit-ngit ako, yung ipin at bagang ko parang sa gigil ko sa mga tao ng mga panahon na yon, no, na talagang parang ang daming ginawang himala ni Jesucristo sa tao, no, sa Jerusalem, sa lahat, marami siyang pinuntahan pero andun yung mas pinili nilang pakawalan si Barrabas kaysa kay Jesucristo, no. Andun yung pinapilis ni Poncio Pilato kung sino yung, kasi parang sa kada fiesta ba yon or basta may event, no, andun yung nagpapakawala ng isang bilanggo si Poncio Pilato, pero andun yung naku, Diyos ko, baka mamaya mahagip ng energy ko ngayon si Jesus Christ, nagdadakdak ako about Jesus Christ. Okay, so yun nga na parang imbis na si Jesucristo ang isagip nila is ang sinabi ng karamihan, lalo ng mga taga-Padiseyo, na talagang doon siya halos karamihan, no, nagbigay ng parang maraming himala or parang maraming din natulungan na tayo. Pero halos lahat naman, pero andun yung mga taga-Padiseyo talagang sumigaw na ipako sa krus, no? Ipako siya sa krus kasi siya yung hari ng mga Hudyo, no? So now is andito yung nagingit-ngit ako kanina sa simbahan. Alam mo yun, tapos sabay tingin na lang ako kay Jesus Christ na nakapako sa krus, na bakit kailangan niyang mag-suffer ng ganon. Alam niyo yung bugbugin ka muna, bugbugin ka ng taong bayan, na wala ka namang kasalanan, and
andun yung after ka bugbugin, saka kapapaluin ng mga spikes, ng mga masasakit, yung may mga tinik, no? Tapos may flesh na kasama, every time na igaganon sa'yo, may flesh na kasama, may laman na kasama, no? Apakasakit nun, ha? Yung bugbugin ka nga lang, tapos wala kang kain, walang tubig. Di ba? Halos mamatay-matay ka na nun. What more yung talagang hampasin ka pa. Tapos sa harapan pa ng maraming tao na alam mo sa sarili mo na andun yung mga taong talagang tinulungan mo rin. No? So, andito rin yung after no, is andun yung sinaktan siya, tapos saka pa siya pinapasan ng malaking krus, no? So, alam niyo yun, parang napaka-unfair ng nangyari kay Jesus Christ, no? Sobra-sobra. Sobra-sobra. Okay, so now is talagang kanina napapaiyak na lang ako kasi actually every year talaga, yearly naman ganun talaga ang Jubilee, no? About kay Jesus Christ, kung paano siya pinarusahan, paano siya napako sa krus, mga ganyan. Pero and every year again for sure, no, inaabangan niya yung mga movies, no, like Passion of the Christ, yung The Chosen One, mga ganyan, ano, basta yung mga Ten Commandments, about Bible, no, yung mga ganyan. Noah's Ark, mga ganyan. And Noah's Ark is napakaganda rin. Halos paulit-ulit ko rin po pinanonood yan. And especially in Ten Commandments. Maganda po talaga yan. Ngayon kay Moises, yan. Panoorin niyo po yan. Panoorin niyo po yan starting tomorrow. No? Kung bigyan niyo po ng time, no, para makapagnilay-nilay din po kayo and ma-realize niyo po kung gaano po kabait, gaano po na tayo tinulungan, gaano niya po tayo isinave sa mga pagkakasala po natin para na po tayo ay matubos. No, para po tayo ay, alam niyo yun, sinalo niya po kasi lahat eh. Okay? So, mali pala yung hawak ko rosary. This is for my healing nga pala. Okay, kukunin ko po yung for tarot. Okay. So, now is, let us pray. So, titingnan po natin kung makukuha po natin yung energy about doon po sa mga visions ko, no? So, yung visions ko po kanina is parang healing ko po yun, no? Parang healing, or sa inyo po, kung sino po yung mga makaka-resonate, no? Is andito po yung vision na 5D, which is ando ka sa universe, na nakakakita ka ng mga gandang kulay, malalamig sa mata, yung gano'n, ano, is, by the way, may nakita nga po pala ako kanina, sa vision ko rin, ano, na meron po napakalaking kamay, no? Napakalaking kamay, na andun yung kinuha, ang collective, ikaw siguro, no? Andun yung, may kinuhang isang tao, no? And ngayon nasa kamay na. And now, meron po ulit isang kinuhang tao. Pero itong isang taong to na kinukuha, napakalaking kamay, is nagkukumiglas at gustong gusto. Nakikita ko po doon na dito nag-slide yung isa. Pilit nag-slide. Pero, andun naman yung gently na kinlose ng napakalaking kamay para ma-hold ulit or para hindi siya mahulog. No? So, gusto ko pong makuha yung energy na yun. Kung ano po ibig sabihin nun. Ano? So, hopefully, makuha po natin. Pero kung ano po yung gusto ng ating Spirit, Holy Spirit, is yun po yung babasahin natin. Okay? And by the way, baka po mag-flex po ako ng konti, no, na mga, ng mga amulets. Kukunin ko lang po. Pero let us pray po muna. Okay, so Panginoong Jesucristo, Ama, Panginoong Diyos, Ama sa langit, mahal na Birhen Maria, ako po ay naririto muli po sa inyong harapan. Kasama po aking mga collected subscribers, followers at viewers. Kami po inyong samahan sa pagbabasa. Naway ako po inyong basbasan ngayong oras na ito para po makapaghatid ng mensahe po sa kanilang lahat, sa aking po mga tagapanood, tagapakinig. Nang sa ganun po ay mas ma-share ko po sa kanila yung binitid niyo po mensahe sa akin kagabi at kanina po na tungkol po sa vision. Naway maisagawa ko po ito ng tama at masabi ko po sa kanila ng tama, nang sa ganun po ay meron po silang anong tawag doon? Parang pattern po, no? Sa araw-araw. Naway ako po inyong samahan ngayon. Tinatawag ko po kayong lahat na ako po inyong samahan at bigyan po ng tamang mensahe para po sa kanila. At ako po ay nananalangin na kami po inyong iligtas palagi sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at ng klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan. Magandang kalusugan at bigyan nyo po ng kagalingan ng mga taong may matitinding karamdaman, lalong-lalo na po yung mga nasa sakit na nakukuha po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. No? Teka lang, magpo-pause lang ako kasi kukunin ko lang yung mga amulets. Okay, so now is natagalan ako. Kasi nagbuhol-buhol po siya. Kasi ito po sila, oh. Ayan, oh. Diba? Nagkabuhol-buhol.
pinost ko na po. And meron pa po ako dito sa kabila. So, ito po kasi yung talagang busog na po to sa mga dasal. Then, the rest is, yung nandito po, ito po is medyo, kailangan ko pa po siyang dasalan. So, ito yung mga nakaseparate. Okay, so ito yung hindi ko pa po i-flex. Pero ano na po yan, malakas na rin po yan. Pero iba po to, kasi ito is talagang, ano na po to more than 49 days na po to. Okay, so, ano ba yan? Nice ko na to Okay, so mga naiinip po, no, pwede nyo po to i-forward. Yung mga ayaw po hindi po interesado sa mga amulets, no? Okay, so ano bang importance ng amulet sa buhay po natin? Especially po sa mga healers, tarot readers, no? Or talagang andun na pasok na sa mundo ng spiritual. Okay, so ito po is pinaka-the best po ito na pandepensa po natin sa araw-araw, no? Pandepensa or parang protection, no? Protection na natin to kasi ito pong mga ito is ito pong galing po sa akin is talaga pong kung ano po yung dinadasal ko sa mga amulets ko, no, is yan din po ang karga ng mga iyan. That's why ang halos nagiging feedback po sa mga ganito ko, especially po sa mga talagang medallions na nakukuha po, even nga po yung mga ganito, meron po akong mga nahawakan or mga pasyente po, no, na ganito po ang hawak na San Benito is talaga po kahit po sila isa papagaling po nila ang sarili nila and yung mga anak po nila. Okay? Kasi nga po ito is busog na po to na kahit po ipaligo nyo to pwede, wag lang po kayong sisilip sa patay. Okay? Teka lang po, ano ko lang para isa-isa po natin silang i-flex. Okay, so we have, ano sa na ba yung ano ko? Okay. At wala akong crucifix. Ayun. So, kukuha po tayo ng isang, ito pala. Alam ko meron ako dito kanina. No? Nasaan na ba yun? Wait lang po. Wait lang. Alam ko naglabas ako kanina Bakit nawali? Binalik ko ba? Nawali. No. Ito muna nga. Ito muna. Dito po muna tayo sa ating crucifix. Jesus Christ with San Benito, no, yan sa likod. Okay? So, yung sa San Benito po, no, make sure po na ang lagi nyo pong nakaharap is yung parang logo niya, no? Which is yung may mga initials like, yan, CSSMD and DSMD. Okay? So, that's, Crux Sacra Sic Mihi Lux, Nandi ako Sic Mihi Dux. Okay? So, yan ang kailangan, And make sure po na tama po yung mga initials na naandyan, na naandyan. And andito po si San Benito sa likod, okay? So ito po is nagkaroon po siya ng discoloration, Bakit po, Nagkaroon po siya ng discoloration kasi nga po, ang ginagawa ko po dito, every time po na ako po ay nagdadasal din, ano ko rin po, fault ko rin, kasi hindi ko po rin po kagad siya naitaas, hindi ko rin agad siya naiganon. Kasi po siya, nilalagyan ko po ng oil and at the same time yung holy water. So nag-stuck po siya, ayan, so nagkaganyan po siya. Pero talaga pong ito is napakalakas po nito. Okay? So meron po ako nitong iba. Kaso ang hirap nga pong hirap pong kunin. Ang hirap pong kunin. Alam niyo po bang ito is napaka-the best pantaboy na mga taning na mga demons, devils, negative energies. No, bakit? Si Jesus Christ yan Tandem sila dito ni San Benito. No, that's why napaka-powerful po nitong crucifix na with San Benito na to. So ayan po yung likod niya. Ayan. Ganyan po yung back niya. Pero ito po is po to, nagkaroon lang po ng discoloration. Hindi ko lang po makuha yung iba Ito po yung isa, pero makakasama po yung Ayan. So, kung meron po kayo ma-receive na mga discoloration is dahil po yan sa mga oils and holy water. So, ayan po. Nagkabuhol-buhol na po kasi. Ayan. Okay? So, kakausapin po natin si Jesus Christ. Or ang ating crucifix, Okay, so, hahawakan ko po siya and kausapin po natin. Okay, so, crucifix with San Benito. Mabibigyan mo ba na napakalakas na protection? Laban sa mga demonic entities at magbibigay ka rin ba ng highest energy sa magtatangan sa iyo, teka lang po. Tataas ko ng konti para makita niyo po.
Okay. So, pakisagot po ako sa pagkilos niyo po ng kaliwat kanan. Kung mabibigyan niyo po ng ganun na napakalakas sa proteksyon, depensa, kaligtasan ang magtatangan sa inyo laban po sa mga, lalong-lalo na po sa mundo ng spiritual na may mga atake po na nagmumula po sa mga kalaban. Ikikilos po kayo ng kaliwat kanan kung oo, at atras abante po kung hindi. Pwede pong pakilakasan. Okay, kasi ganyan po siya, no? Kasi nasa tip po siya na medyo nasa dulo siya. Pero kung nasa mataas po siya, may nasa dulo po ng tali, medyo malakas po ang kilos niya. Okay? So, kung sino po ang gusto magtangan nito is please chat lang po kayo, no? At kung sino po yung parang inviting po sa inyo itong mga ganito, mag-chat lang po kayo. Okay? Nasa description box po ang ating contact details. Okay? Wait lang po ha, pag-stopin ko lang. Pag-stop na po. Thank you. Okay, maraming salamat. Okay, so ayan. Sa mga contact details po, nandyan lang po. Hindi ko po alam kung makakapag-reading ako ngayon, no, kasi ang dami ko pong i-flex. Kung isa-isahin ko po sila. So, ito po is ganun din po. Pero ito po is ano lang po siya, made of wood, no? Made of wood po siya, pero ganun din po. No, made of wood, pero nandyan po si San Benito. Then, nandito din po si Jesus Christ. And ayan din po yung logo. Ay, kita ba? Ayan, kita. And meron din siyang inri. Okay, so ganun din po, no? So, now is, ganun din. Ito po, mas maganda po itong tangan ng mga kids, no? Ng mga bata. Okay? So, ito po, pagka kids po ang may tangan, kahit hindi na po to, mas maganda pa rin po talaga kung dadasalan ninyo. Pero, ito po, since bata naman po is, like, mga siguro, 7 to 14 years old, no? So, pwede na po kahit, hindi po masyadong dasalan, pero kung kayo po is, kaya nyo naman pong kunin sa bata, dadasalan nyo na po. Mas maganda po yun. No? Ama namin, Abaginoong Maria, luwalhatit sumasampalataya po ang mga prayers ng mga ganito. Okay? So, crucifix with San Benito na made of wood. Kayo po ba ay na-attract po ba sa inyo ang mga kabataan? Para kayo po ay maging kanilang mga tangan. Kilos po kayo din ng kaliwat kanan kung oo. At ikot pa kaliwa kung hindi. Okay, so pareho lang po yan. Stop. Okay, so pare-pareho lang po sila ng ng karga. Pare-pareho lang. Okay, so what else? Ito namang ating tawag dito? Santo Niño Hubad. So, bakit ba siya tinawag na Santo Niñong Hubad? So, ayan, labas po ang kanyang pototoy. So, ito po is, large po to. Pero wala na po kasi akong available na small. Wala rin po kasi nag-a-avail na small. Mas gusto po ng karamihan is yung ganito po, yung large. Large na po to wala rin pong medium. So, more on small siya. Kasi nga po, kung bakit po siya ganito, ba't po siya tinawag na Santo Niñong Hubad, pero siya, kung tutuusin, is Santo Niño del Mundo po siya. No, wala lang po siyang saplot. Pero hawak niya po ang mundo. Wala lang po siyang hawak na torch. Or anong tawag doon? Tungkod. No? So, ito po is, since tayo po lahat is talaga namang isinilang din po talaga ng walang saplot. Kaya po sa mga nagtatanong po kung bakit ganito po meron pong Santo Niñong Hubad, bakit walang damit, or bakit walang, damba, anong tawag doon? Cape, kapa, no? Kung bakit walang kapa. No? So, yun po, kumbaga, ito yung Santo Niño na pinagmula na talagang tayo or siya mismo is pinanganak nga, baby po siya di ba? Baby Santo Niño po siya. So, ito po yung Santo Niño or siya po talaga, syempre, lumabas po talaga nang wala pong saplot. Ganun din naman po tayo. Pag nilabas po talaga tayo, wala naman po tayong mga salawal, wala tayong damit. Okay? So, ano po ba ang naibibigay ni Santo Niño, no, sa mga buhay-buhay natin? Ano po ba? For me po, no, since siya po talaga yung naging unang-unang tangan ko noon. Siya po ang naging kauna-unahan kong tangan noon. Talagang ako talagang halos
parang ayoko na pong kumilos, na tipong talagang ang negosyo ko po, lahat po ng pasukin kong negosyo, talaga pong lahat lumagapak. Anton po yung nagkakaroon ng growth yung business ko, pero pagka nakapasok na po ako ng isang taon at kalahati, wala na, unti-unti na lumalagapak. Ganun po. So, yun po, dahil na rin po sa, meron din pong talagang gumagambala na dala na rin po ng inggit. So, naghanap po ako na kung ano po yung best protection para sa business. Then, ito po yung pinakilala sa akin, or parang ito po yung, dito po ako natra kasi si Santo Niñong Hubad po is panghalina po ng customer. Actually, ito po is, ayoko na po sabihin. No, pero meron po siyang ano talaga pang-attract no ng mga customer, ng mga viewers, kasi po nagla-live selling po ako dati, no. Malakas po talaga live selling ko noon, pero yun nga lang po, bigla po talagang bumagsak, no. Even yung wifi ko talaga pong sinasabotahe. Laging walang signal, mga ganon. So, ito po ang naging unang tangan ko. Okay? So, tatanungin natin po siya kung ano po yung mabibigay niyang, mabibigay niya pong kung ano po yung, kung talagang totoo, no? So, kausapin po natin siya, no? Santo Niñong Hubad, ikaw ba is, teka lang. Okay, so Santo Niñong Hubad, ako po ay, nakikipag-usap po sa inyo ngayon at nais ko pong ipalam sa kanila na kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako bumangon. Nagkaroon po rin ng lakas at mas lumakas po yung paniniwala. Pumilos din po kayo ng kaliwat kanan kung oo, at ikot pa kaliwa kung ako'y eme-eme lang. Medyo mabigat po itong si Santo Niñong Hubad, no? Kasi talaga pong solid po to. Okay, so kumilos po siya ng kaliwat kanan. Kaliwat kanan na lang po tayo kasi mako-confuse po kayo kung alin po ang kaliwa at kanan pagka pinaikot eh. So ang mangyayari po na kausap natin sa kanila is kaliwat kanan or atras abante. Okay? So yan po. So ito po is may mga ano rin po to na pwede po siyang pangontra din po sa mga kulam, hindi nga lang po sa barang. Okay? Kailangan nyo po sa barang is mga na Respico Roma, Infinito Dios, Santissima Trinidad, San Benito. And, ano ba yun? 7 Archangeles, no? So, yung 7 Archangels, no? Yun po ang mga kailangan nyo pagka mga kontra na po sa mga ganon. So, ito po is, again, kung baga, sa mga healers, may kanya-kanya pong mga specialty or talagang expertise, no? Ang lahat ng mga healers may kanya-kanya. So, sa mga tangan po, sa mga medallion, sa mga amulet, sa mga mutya, lahat po rin yan, may mga, ano rin sila, may kanya-kanyang virtud na dala. May kanya-kanya po silang kakayanan o kapangyarihan na dala. Okay? So, ito po is talagang maisasuggest ko po to doon sa mga taon talagang lumubog sa negosyo. Pero wag po kayong na pagka sinuot nyo to or binili nyo to is agad-agad or kinabukasan is magkakaroon na ulit ng growth. Hindi po. Kailangan nyo rin pong manalig talaga at patuloy po kayong magdasal. Hindi po nakukuha sa ganun yun. Again, nasa Diyos po ang awa, nasa tao po ang gawa. Okay? Ito rin po is best po to for sa mga palipad hangin. Tigal po medyo, no? Tigal po medyo. Kasi medyo po ang tigal po, medyo malakas po ang tigal. Actually, palipad hangin malakas din, pero kaya po ni Santo Niñong Hubad yun. Ang tigal po is medyo stronger dun sa palipad hangin. So, ang kailangan nyo po sa mga palipad hangin, yung mga ganito na po. No, yan. Yung 7 Archangels, yan, San Benito. So, meron tayong San Benitong maliit, meron din po tayong San Benito na malaki. Yan, yung ganito po. Ayan. Okay. And, ano pa ba? Ito po yung Infinito Dios na tangan ko rin po. So, lahat po ng meron ako dito, lahat po ditong pinapakita ko po sa inyo, lahat po to, tangan ko rin po to. And meron lang po akong isa pag hindi pa po pinapakita sa inyo, which is yung Atardar. Pero so far, malakas po talagang Atardar. Bumalik pa lang, na-receive ko pa lang po ang Atardar, iba na po yung energy niya, malakas po talaga. Okay, so ito po yung Santissima Trinidad. Yan. Ayan. Kita niyo ba na malapitan? Ito rin po na medyo may mga ano po to, discoloration or parang ano siya, ayan o, may mga ganyan po siya.
Kasi nga po nilalagyan ko po siya ng langis tsaka ng holy water pagka dinadasalan ko po yan. Especially pagka first Friday. Babad po yan sa altar ko. At pinakita ko na ba sa inyo yung maliit na ano? Okay, so meron po tayong maliit na tres picoroma. Ayan, meron po tayong tres picoroma na maliit. And meron po tayong malaki. So, ang talagang tangan ko rin dito is yung malaki, syempre. Mas malakas po talaga yung malaki. Yung mga maliliit po is pwede po yan sa mga kids. Yan. Huwag na po kayong bumili ng malaki. Kung kayo po is gusto niyo pong maging healer, at healer na po kayo, kahit po beginner pa lang kayo, huwag na po kayong kumuha ng maliit. Malaki na po kagad. Kasi ang mga anak ko po, ganito po ang tangan, yung mga maliliit kong anak, mga chikiting patrol po, ganyan po tangan nila. Mga maliliit lang. Baka mamaya kasi pag malaki po binigay ko sa kanila, biglang maging magagamot na. Yan po kasi halos lahat ng ay, saan na yung isa ko? Yan po kasing tres picoroma is halos lahat po ng mga healers, lahat po may hawak yan. Kasi malakas din po talaga siya pag depensa sa mga atake ng mga best friend natin na mangko. And sa mga, ay naku, hindi ko yata matatanggal tong aking Angel Michael na kwintas. Buhol-buhol na kasi. Ganito po yung Archangel. Sana mabunot ko itong isa. Nagkabuhol-buhol na po kasi. Mauubos na naman po oras ko nito mamaya. Tanggal ng buhol-buhol. Ito na lang po. Pakita ko na lang po sa inyo. Ayan. So, ito po yung Archangel Michael natin. So, si Archangel Michael na nakatayo, na nakadamit pandigma with swords and yung kanyang pananggala. And now, andyan yung ilalim. Ito si Archangel Michael and ito yung demonyo na kanyang, yung tinatapakan niya, na nakaakma siyang papatayin yung demonyo. Ayan. So, ano siya ha? Baligtaran po siya. Ganon din po siya ha. Ayan. Ganon din po siya. So, actually, karamihan po sa mga, ayan, katulad po nito, no? Pagka ganito po ang mga kulay, no, ng mga ganito, ibig sabihin po matatagal na to. So, ibig sabihin po talagang mga busog na po sa dasal yan. Okay? So, what else? So, hindi ko na po sila i-flex lahat or kakausapin lahat. So, ganun naman po sila lahat. Pero ito, sige. Kasi nauubos na po yung oras. 27 minutes na tayo sa pag-flex lang. Hindi na tayo makapag-reading. Baka hindi na ako makapag-reading. So, ito is ang tres picoroma. Okay, dito muna tayo sa malaki. Kasi na-flex ko na naman kahapon yung yung anong tawag doon? 10 elements with Bato Omo. So, ngayon, ang i-flex natin, parang hindi po tayo makakapag-reading ngayon. Sorry po. Pero ito po kasi is-flex ko po to para po to sa mga, may mga spiritual attacks na hopefully is nakapagpahil na po kayo. Kasi ang kailangan po dito, bago po kayo mag-avail ng mga ganito po, ng mga amulets, kailangan po nakapagpahil na kayo. Kasi ito po is pangontra eh. Hindi po pwede na kayo po may karga na kulam or from elemento, tapos magaganyan po kayo. Wala pong talab yan. Or andun po yung parang lalo lang manggagalaiti. Or matagal, medyo may pero kailangan po kasi is dasalan nyo rin po ng dasalan yung mga ganito. Hindi po pwedeng, wag po kayo magpakakampante na porque marami na kayong bitbit, marami na kayong ganyan na tangan, pero dededmahin nyo po yung pagdarasal. Hindi po. Kasi nga po kami pong mga healers is talagang araw-araw po talaga nagdadasal. So, wag nyo pong kakaligtaan. Ang dasal po namin is hindi lang po basta-basta. Ngayon, ang request ko lang po sa inyo is tanging Ama namin, Abaginoong Maria, luwalhati sa Ama at sumasampalataya ang ikakarga nyo dito. Hopefully po nasundin nyo. Para lang po hindi matanggal kung ano po yung mga kinarga ko dito na dasal. Yun lang po ang kailangan nyong gawin. Hindi nyo po kailangan ng mga Latin prayers na mga kung ano man ang kukunin nyo sa akin. Hindi nyo po kailangan kasi po ito is kargado na po to. So, yun lang po ang panlak. Yun lang din po ang para hindi po mawala ng bisa yung mga tangan. Eh, yung mga tangan din po is yung kailangan nyo lang po dyan is every time po, no, after prayers, no, especially po sa mga healers, alam nyo na rin po to, pero for some, especially po sa mga bago-bago pa lang, is kailangan nyo po silang langisan, and kung may holy water po, mas maganda, no, and ano pa ba, kanina naisip ko na nawala. Okay. So, yun nga sa mga prayers.
Prayers. Okay, so sa prayers, ang kailangan nila naman talaga sa prayers, yun nga, yung Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama, sumasampalataya. Meron po akong gusto sabihin eh, tungkol sa mga amulets. Ako nawala. Sipin ko muna. Okay, so natandaan ko na. Okay, so etong mga amulets na ito is ang kailangan nyo po dito is, yun po, no, kakargahan nyo ng mga prayers. Then, ano po ba ang mga bawal dito? Pag galing po sa akin, ang bawal lang po dito is yung sisili po kayo mismo sa patay. Okay? So, kahit po ipaligo nyo nito, pwede po. Okay, maligo, kasama nyo siya, pwede pong basain. Okay? Wag nyo po itong babalutan ng kahit na ano. Kung maulan na po man yan, okay lang po. Malublob kayo sa dagat, okay lang po. No? Lalo na po ang ulan, okay lang po yan. Okay? So, pero wag niyo po siyang directly sasabunin ha. Wag niyo po siya sasabunin. Hayaan niyo lang po. Magsabon kayo ng katawan, hayaan masagi siya ng sabon, okay lang po yun. Ano pa ba? Sementeryo, pwede po siyang bitbitin. Basta wag lang po sa patay. Kahit saan pwede niyo po dalhin. Wag lang po sa patay. Okay? Pwede po kayong dumalaw sa mga burol-burol, pero wag po kayong sisilip sa patay. Okay? So, kasi po, hihina po talaga yung karga ninyo. Okay, hihina. Bakit? Kasi po talaga ang mga namatay na po is talaga po marami po nakaabang dyan sa paligid ng kabaong. No? Kasi inaabangan po ang patay. Okay? So, ang kailangan po dyan is wag niyo po siyang isasama. Kung dadalaw at dadalaw naman po kayo doon, lalo na kung halimbawa, knock on wood is, basta yon, gano'n na lang. Wag niyo na silang isasama doon. Okay? So, now is, ito po kasi talagang ano po to sa akin, very trending din. Ano? Kung meron tayong trending na oil, which is our miracle oil, so dito sa amulets, ito po ang isa sa pinakamalakas ko po. No? For me, ito po yung maraming nag-a-avail po sa akin. And yung crucifix, no? Ito, crucifix, Santo Niño. Yan. Bakit din nila alam ang Infinito Diyos? You know, Infinito Diyos po kasi is talagang ang creator, which is siya talaga si God, no, the creator. So, siya yun, the most high. So, ito po is pwede na po to. Ito po kasi is halos ang gumagamit na po nito is medyo sa medium to high or mataas na level, no, sa panggagamot. No? Pero kung halimbawa kayo po ay nag-uumpisa pa lamang, is pwede po kayo sa mga Trespico, ano pa ba? Trespico, Archangel Michael, 7 Archangels, yan, pwede po yan. Pero kung pakiramdam nyo po sa sarili nyo na kayo po is nakikipagkumbati na at talagang madalas na po kayong humawak ng mga mangkos, then, ito na po ang kailangan nyong itangan. Malakas po to, no? To sa pakikipagkumbate. Ito na po, malakas din po itong pandepensa. Also, okay. So, kakausapin po natin si Infinito. Okay, Infinito Diyos, pakita mo sa aking mga manonood na ikaw ay talagang perfect for combat. Kaliwat kanan, kilos ka, at ikot ka pakaliwa. Ay atras abante ka na lang kung hindi. Okay. Pwede mo bang pakilakasan ang iyong kilos ng kaliwat kanan? Okay, thank you so much. So, ayan. Ito naman po yung importante, no, na malaman nyo kung ano yung mga karga nila at kung ano po yung makukuha. So, ito is, ano na po to, pangkalahatan na po to. Even po sa business is perfect din po to. Pang-business is, ang mga pang-business po natin is ang ang Santo Niñong Hubad, Crucifix with San Benito, and Infinito Diyos, Santissima Trinidad. Yan. Pero ang top of it, no, ang talagang top 1 for business is talagang Santo Niñong Hubad. Then, sa sa mga usog-usog, mga ganyan, kulang, barang, ganyan, is yung din po natin, mga crucifix. And ito po is isa nito sa pandepensa and pag-enhance po ng third eye. Okay? So, ito po is perfect po to sa mga gusto po magkaroon ng malalakas na mga pakiramdam, especially po sa third eye, and pandinig sa spiritual, mga ganyan. Okay. So, ikaw ba, Trespico Roma, ay merong kakayanan para mabuksan ng malinaw, ng malakas ang third eye na magtatangan sa'yo? Stop muna, darling.
Bigyan mo ako ng kasagutan sa pamamagitan ng atras abante na napakalakas. Okay, so maraming salamat. Okay, thank you. Okay, so yan. So sa seven archangels, syempre, andito na yung mga mandirigma kasing arkanghel, no? Ito yung mga mandirigma natin na arkanghel na talaga namang poproteksyonan ka all the time, no? Malakas din po to. No? So, ito po is, actually may mga tandem-tandem po yan, eh, no? Parang body-body, no? Body-body pagdating sa mga ganyan. Pero ako po kasi talagang ibinelt ko na po to or ikinuwintas ko na po to para po talagang pagka nanggagamot po ako, talaga pong wala po tayong mararamdaman, no? So, ito po is perfect, no? For talagang pang protection, pang defense din at the same time. And talagang ito rin is nakakapagbigay din po to ng, alam niyo yun, ng parang nalulusaw na yung mga energies, low energies or mga demonic entities, no? So, ito po yan. Okay, so ikaw ba ay nakakapaglusaw ng demonic entities, mabebe seven archangels at asabante ka nga kung oo? Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Wait lang po ha. Okay, so umpisa na tayo sa ating reading. So, tiis-tiis sa tayo mahaba ang talakayan dahil tayo nag-ano tayo? Flex ng mga medallions. Okay, so let's see. Kung ano po, kung makakagip natin yung vision ko kagabi at kanina. Hopefully makagip natin. Mga energies ha. May mga ano ha. Okay. Okay. So, now, ito po ang ating first card. Wow. Okay. So, God warned them. You're my strength. Aries energy. Wow. And Aquarius energy. And Pisces energy. Ay, ang dami. At may Capricorn energy. Anyway, kasi, i-shuffle ko po muna ha. Kasi ito po yung mga bumagsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so meron tayong 12 cards na bumaba sa una natin pitik kanina. So, isa-shuffle ko po. Ano po yung talagang first message para sa inyo. Okay. So, Aries energy. So, Aries energy is or ikaw mismo dito collective, no? Ito is naman to for all zodiac signs, no? Timeless reading and for collectives po to, no? Collective reading po to. So, wala po akong mini-mention dito or pinatutungkulan na ito is para sa Capricorn, para sa Aries, para sa Leo, mga ganyan. Wala po akong ganyan. So, this is for all zodiac signs. Nagkaroon lang po ng bumagsak na mga energies, no? So, ito is about Aries energy, no? Or which is, andito yung, meron ka rin sigurong Aries energy light. Andito yung talaga kung sa masipag ka, is talagang masipag ka na tipong wala kang kapaguran. Or tipong, andito yung pag kami ginawa, kailangan tapusin mo. Or yun ganon, ayaw mo ipagpabukas, mga ganon. And dito is meant to be a leader ka rin, no? And confident ka sa lahat ng mga ginagawa mo. And at the same time, you're also adventurous and warm-hearted. So, ang mga Aries, no, or even you, kahit hindi ka Aries, kahit ikaw is Capricorn, kahit ikaw is Pisces, kahit ikaw ay Libra, Sagittarius, no, is meron kang ganitong kakayanan or meron kang ganitong pag-uugali. Okay? Hindi lang to for Aries, no? So, ano po ba ang susunod, no? So, ang maganda lang sa'yo is talagang andito yung pagka nagtrabaho ka or may ginagawa ka,
is andito yung talagang pinagigihan mo. And kaya siguro andito ka rin sa point na talagang nagkaroon ka na ng growth, spiritual, physical, mental, emotional, and at the same time sa financial. Kasi andito talaga yung focus ka, and andun yung talagang dedicated ka sa lahat ng mga ginagawa mo at the same time. Okay? So, God warned them, no? Dahil alam ni God, no, na kumbaga, ikaw is deserve mo naman kung ano yung meron ka ngayon. And si God din na rin mismo ang may kagustuhan kung ano ang mga nangyayari sa ngayon, sa'yo. No? So, andito yung binigyan ka man ng mga pagsubok ni God, binigyan ka man ng mga test, no, sa buhay, no, is alam naman niya na, parang, parang, kaya lang niya to binigay sa'yo para maging prepared ka sa darating na sitwasyon mo ngayon, nakalagayan mo ngayon. Like, ayan nga, hindi mo naman to inaasahan for sure na ikaw is magiging healer or kahit tarot reader or kung ano man ang posisyon mo ngayon, kung promoted ka sa mga companies, mga ganyan. So, hindi mo ine-expect yan, pero andun yung talaga na-amaze ka na lang na, ay, kaya ko pala. No? So now, itong mga taong to na nakapaligid sa'yo, nagbibigay sa'yo, binabatikos ka, sinasalbahe ka, is talagang andito yung talagang winarningan to paulit-ulit ni God. But then, talagang andito yung matitigas po ang ulo nila. No? And continuously, no, is talagang pinaparusahan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Na andun yung, lalo na po yung matitindi dito is yung akala mong totoong-totoo nakikipag-usap sa'yo, concern sa'yo, pinupuri ka kuno, pagkakaharap ka, pero pag nakatalikod ka na, ang dami ng chismis, ang dami ng negative feedback sa'yo. No? So, dead ma lang po yan. Let go, let God nyo po yan. Let go, let God nyo po yan. Okay? So, what else? So, we also have the Aquarius energy. So, ito yung isa sa mga, maybe, isa sa mga sumasabotahe sa'yo or nagbibigay sa'yo ng mga sakit ng ulo, mga ganyan, ano? Or alam mo yon kasi itong mga ganito is parang malaki ang inggit sa'yo or parang andito yung selos, no? At the same time, also with this Pisces energy. Okay? So, yan yung mga talagang isa sa mga parang siguro nagtandem tong dalawang to, no? Na para bigyan ka ng ganyang pagsubok sa buhay. But again, that is a God's plan, no? Na alam naman niya na parang kahit na ganyan na nangyari sa'yo is alam niyang hindi mo ito parang kukomprontahin, susugurin, ganyan, aagawayin, mumurahin, or tipong sa'yo papasok sa isip mo na pakulang ko kaya to. Yung mga ganun. Walang ganun sa'yo Kasi ang sa'yo is nililet go, let God mo lahat. No? Hinahayaan mo si God ang magtrabaho, ang gumawa ng kaparusahan sa mga taong nanalbahe sa'yo. Especially sa mga black magic. No? So, now, itong mga taong itong umaabuso sa'yo is talagang need ng attention mo ngayon. Why? Kasi talaga nagsasuffer na sila since from the start, no, na talagang pinaplano pa lang nila na bigyan ka ng mga attacks is talagang ando na yung winawarningan na sila ni God. Not only God, but also yung mga guides mo, mga angels mo, elementals mo, mga ganyan. So, kaso hindi sila nakinig, no? So, ang sinasabi now, ngayon, ito, ng spirits, no, ng universe, ng ascended masters ni God, no, is i-release mo lang. No? Kumbaga parang cut the cords, tama na, no connections at all. No? And i-embrace mo na lang yung mga new possibilities sa papasok sa buhay mo. Hayaan mong pumasok sa'yo yung mga bagong opportunities sa ibibigay sa'yo ni God ng mga ascended masters na ito for you. Not only for you, but also for the whole family or mga taong konektado sa'yo. Na talaga namang alam ko for sure na talagang pinagdarasal mo rin itong mga taong. So now, God says, let me take care of you or let me take care of it. No? Na talagang si God lang ang pwedeng gumawa. And that's why, andito talaga yung talagang sinasabi mo palagi na, I'll just let go, let God. Kasi talagang, alam kong some of you is the proof na rin yan na talagang pagka si God ang kumilos, si God ang gumawa, lahat posible. Na alam mo yung tipong sa mata ng iba, imposibleng ibigay sa'yo ni God yan. Bakit? 'Di ba? Pero talagang marami nang nakapag-proof, no, na talagang pagka si God ang kumilos, siguradong sigurado. And talagang andun yung tagumpay. And alam mo yung hindi mo ine-expect, pero andito yung pati ng likod ko. Okay. Yon, yung ganun. Okay? So, we also have the Capricorn energy. Ano sabi ko? We have the Capricorn energy here na sinasabi na kumbaga, andito yung you are so
Again, this is also for, again, hindi po to necessarily na may pinatutungkulan po ako. So, ito po is isa rin po sa mga characteristics mo or behaviors mo or attitude mo, kung ano man ang tawag dito, is andito yung talagang, yung loyalty mo kasi is naandyan. And yung pagiging honest mo, yun yung isa sa mga nagustuhan ni God sa'yo, na lalo na yung faith na meron ka, no? And for sometimes talagang andito yung mauubusan ka ng pasensya. Pero I know for sure nga yung mga oras na ito is talagang kung pasensya at pasensya pag-uusapan natin is talagang napakahaba na ng pasensya mo, lalo na sa karamihan, no? Now, is yung pagiging, actually ano ka din, hindi ka naman tactless, no? Pero andito yung, ayaw mo kasi ng pasikot-sikot, ayaw mo na may patumpik-tumpik, parang andito ka lagi straight to the point na sinasabi mo na ganito ka, ganyan ka, ganito ka. Dapat ganito gawin mo, ganito, ganyan, ganyan. Kasi ganito ka ganito, ganun. Yung ganon, no, parang, direct ka magsalita, pero, no offense mo. Parang, hindi naman masasaktan yung nakakausap. Yun lang ang maganda sa'yo. Parang, sinasabi mo to in a right way, or, alam mo yung sa kalmadong pamamaraan, para hindi sila ma-offend, at hindi sila, tipong, lalong mawala yung, self-confidence sa mga nakakaharap mo, no? But, ganun pa nga. Baga nandun din yung talagang minsan is sensitive ka rin. And we have the selfish here. So yan is, kumbaga, isa sa mga katangian ng mga taong umaatake sa iyo. Na tipong parang sa angkan ninyo, no? Sa angkan ninyo, sa circle of friends ninyo, parang ang gusto nito, siya yung nagmumukod tani. Siya yung mag-uumapaw. Na ayaw niyang may kapantay. Ayaw niya na may kakahigit sa kanya. Ang gusto niya, siya. No? Parang ang gusto niya, siya lang yung anak ng Diyos. Ang nangyari, hindi, no? Parang andito na yung ilang beses siyang kinausap, ilang beses na pinarealize sa kanya yung mga ganyang pangyayari, pero andun yung talagang nakapikit mata siya, no? And andun yung talagang dinadama niya kung ano yung mga hindi dapat, no? Andun yung itinatama siya, pero still, no, kung kamalian pa rin niya ang ini-insist niya, na akala niya sa sarili niya tama yung ginagawa niya, no? And now, itong tao is talagang, hanggang ngayon is wala kayong connection nito. Na talagang as in, even sa text, sa call, sa chat, o ganyan, email, no, is wala kayong connection. Talagang, ito is, hindi mo na to will, no, kundi, it's God's will, no, na talagang, mawalan na ka na ng connection nito sa tao. Kasi, hindi naman to nakakapagbigay sa'yo ng good vibes, no. Actually, nakaka-stress sa'yo. No? So, ito yung ginawang isang way ni God na parang ilayo ka sa mga taong ganitong klase. No, para andito yung maisagawa mo ng tama, yung mga missions mo na ibinigay sa ni God. Okay? Now is your my strength and God hired you. Okay. So, ito is, sinasabi lang dito na parang isa dito sa mga energies na to, like Aquarius, Pisces, and Capricorn, Aries, no, is sinasabi na you're my strength, no? Na sinasabi na, etong, maybe it's a Capricorn energy or an Aries energy na nagsasabi na, si God, no, is one of his strength or her strength, no, para makakilos, no, and para ma-share, ano matawag doon, makapag-share siya ng kung anong meron siya na ibinigay sa kanya ng Panginoon. No? And sinasabi rin dito na God hired you, no? Na talagang si God is talagang hinired ka para marami kang mabuksan ng pag-iisip, marami kang matulungan din at the same time, no? Para andun yung, ikaw din yung magbibigay ng message sa karamihan para malaman nila na isa ka sa magpapatotoo na talagang sila ay buhay. Na hindi lang po sila estatwa, na hindi lang po sila rebulto, no? Na sila po ay talagang buhay. Na nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Okay? Okay, so what else? Okay, so kuha tayo ng message. Ay, kukuha tayo ng maybe 3 cards, no, sa ating for universe. Okay, so we have also a Cancer energy here. Meron din tayong Cancer energy and kailangan mong mag-cleanse ng space. And you're not alone.
You're a spiritual healer. Diba? Spiritual healer ka talaga. And you're not alone. So, ang kailangan mo talaga dito is, this is a must, ha? Ang mag-cleanse ng space. No? Kailangan nyo talaga ng cleansing every day. No? Every day po yan. Kailangan po natin yan every day. Para po yung mga demonic entities, negative energies, is hindi po natin tinatanggap na itataboy po natin sila. Yun po ang matinding purpose ng mga cleansing like incenso, salt, no, yung mga ganyan is talagang yan yung ways, no, para hindi po tayo pasukin o hindi po tayo lapitan ng mga demonic entities and ng mga low energies na yan. And even yung kahit mga tao na talagang judgmental is talagang hindi rin po kayo para lapitan ng mga yan. And now we also have the wish fulfillment. So, as I said, no, nung nakaraan na talagang ikaw is one of powerful manifestor. So, i-continue mo lang po yan dahil alam naman ni God na lahat na naman na minamanifest mo is kumbaga, not for yourself, no, but also, not only for yourself, but also sa iba pa pong tao, no. Kaya andyan yung talagang namumutik-tik, nag-uumapaw ang mga achievements na nasa'yo and marami pang darating sa'yo. Okay? See, we have the 10 of Cups agad. See? We have the 10 of Cups agad. Diba? It's, actually, this is one of your wish fulfillment, no? Or isa rin to sa mga minanifest mo na to have a harmonious family life, blissful life with your family, and andito talaga yung bumubuo ka ng pangarap kasama ang pamilya mo, and alam mo, God is so good dahil talagang andito yung nararamdaman mo na buong-buo ang pamilya mo na punong-puno ng pagmamahalan, punong-puno ng graces and blessings, no? Kaya alam ko, very thankful ka ngayon. No? And we also have the 3 of Wands. Still, no? Still is andito yung talagang ang dami mong plano, no? Na ang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong mapuntahan, and lahat naman yun is para sa mission mo na binigay sa'yo ni God, no? Pero ang kagandahan lang sa'yo rin dito, no, is kahit na gano'n na may mga missions ka and andito yung nangangarap ka na mapuntahan mo yung mga lugar na yan, mapuntahan mo yung ganito, magawa mo yung ganito, is lagi mo namang sinasama yung family mo. So, andito yung, or yung ibang tao pa, no, na talagang hindi lang naman ang sarili mo ang iniisip mo. Andito yung gusto mo, kung halimbawa mag-enjoy ka, kung gusto mo mag-vacation, ang gusto mo kasama ang the whole gang, no? So, yun. So, kaya, ito yung isa sa mga minamanifest mo na talaga matutupad at matutupad to. Sa ayaw mo, gusto matutupad to. Mas higit pa sa ina. Kung ang gusto mo lang is pumunta ng Boracay, makakarating ka ng Coron. Kung gusto mo ng Coron at gusto mo pa, makakapunta ka ng Hawaii. May mga tipong ganun, no? So, antay-antayin mo lang, no? Pero talagang, parang, mas gaganda ang buhay mo, mas gagaan ang buhay mo nito mga susunod na mga araw at susunod na mga taon. Ito kasi hindi pa nandali ang swerte ang binigay sa ni God. Okay, this is panghabang buhay natin. This is for lifetime. Okay? Okay, so let's see. And we have the Empress. See? So, dito sa the Empress, actually meron pa tayong tatlong cards dito. Yeah, And we have the 3 of Pentacles, King of Swords, and the King of Pentacles. Wow! Diba? Ano mo yung tipong sa pagiging pinuno mo, or pagiging master mo, or pagiging mentor mo, pagiging spiritual guru mo, no? Ito is one of your parang magiging achievements, no? Kasi marami ka na ditong parang binubuksan ng mga diwa, binubuksan ng isip, binibigyan ng kaliwanagan na kailangan nilang buksan at tanggapin kung ano talaga ang purpose nila dito sa lupa. Na hindi ka para dyan, kundi para dito ka. Alam mo kung tipong ganito, kung hindi kayo nagkakaroon ng growth sa company, pero nararamdaman nyo po sa sarili nyo na kayo is parang may something spiritual na kailangan nyo mag-serve kay God talaga. Is andito talaga yung kailangan nyo na pong bitawan yan. And kailangan nyo na pong harapin yung talagang life purpose ninyo. Na kaya po kayo inirin ng nanay nyo is para po magsilbi rin po kay God. So binigyan na po kayo ng chances ni God, no? For how many years,
no? Simula childhood hanggang sa naging magkaisip na po kayo. So, andun po yung nararamdaman niya na bakit ganun, parang kahit anong sipag po, kahit ganitong kung parang wala lang, no? So, meron pong iba, no? Meron pong ibang dapat kayong gawin. Hindi lang po yan. Okay? So, yan po, isa po yan, no? Pero dito po sa The Empress, is sinasabi lang po dito na kumbaga, andito po yung maraming magical na mangyayari sa buhay nyo. And yung nyo po dito, yung psychic abilities po ninyo dito is talagang, ando na po yung talagang marami na po kayong may expose and marami rin po kayong parang makakapag-send ng messages sa marakaramihan, maybe sa pagiging public speaker, mga ganyan. And dito rin po is pinapakita dito sa The Empress na talagang ikaw is, alam mo yung tipong lahat ng swerte is papasok sa'yo. Lahat ng mga, ang tawag doon, parang in favor lahat sa'yo eh. Parang hindi ka kayang hindi ni God sa mga gusto mo. And pera pa yung mga talagang ibibigay na sa'yo. Pera pa yung mga hiling mo sa kanya. Pero I know, no, sa ngayon, parang siguro dito ka na rin sa period na contentment, no, na talagang nasa'yo na lahat. So, parang sa'yo is kung financial, material is parang okay ka na. So, now isa dito ka na sa emotional and mental na kailangan mong ma-achieve na magkaroon ng kapayapaan, pagmamahalan, yung mga ganon, no? So, ito yung sa The Empress, no? So, ito yung isa sa ibibigay sa'yo. And sa Three of Pentacles, King of Swords, and King of Pentacles is sinasabi lang dito na talagang andito yung nagmamanifest ka din ng talagang luck. More on luck na parang gumagawa ka ng mga ways para magkaroon ng income or gumagawa ka ng mga ways para magkaroon ka ng mga swerte. Mga ganyan. Maybe may mga, especially sa mga healers, no? Or maybe sa mga tarot readers. Meron po kasi mga tarot readers talagang may spiritual gifts and abilities din na talagang gumagawa no, ng mga halimbawa ng mga oils, ng mga perfumes, mga ganyan para po makapag-attract no, ng luck or ng swerte, mga pampaswerte po, or even mga crystals, no, mga ganyan, gumagawa ng mga crystals. Pero dito po sa nakikita ko po dito is parang sa mga healers naman po is andito yung gumagawa po kayo ng mga ways like maybe sa mga rituals, mga ganyan, no, parang dito po kayo magiging well known no sa paggawa po ng mga rituals and talaga na pagtatagumpay niyo po yung mga rituals na yan, no. So keep on lang, parang kailangan niyo pong mas mag-focus, no, pero andito na po talaga yung kayo parang for fame and fortune po kayo talaga, no, yung wealthy life is talaga nasa iyo. Abundance and prosperity, nasa inyo po talaga lahat. And now we have the King of Swords here na talaga kung buong tapang lang po ang pag-uusapan natin, buo ang loob, kayo na po yan. And now dito sa King of Pentacles, sinasabi lang po dito na kumbaga, alam mo sa sarili mo na andun yung talagang makaka-achieve ka or makaka-receive ka ng mga blessings from God, pero andun pa rin yung talagang may konting pangamba ka. That's why andito talaga yung hindi ka basta-basta o hindi ka bulagsak sa receive mo na mga blessings from God. Andun talaga yung ngayon isa kakapag-save ka for you and iba pa yung in-spend mo sa karamihan for parang for help, for charity, no? Kaya very good ka doon. So isa rin yan sa kailangan mong ipagpatuloy, no, na parang kailangan lagi mong i-check, no, kung saan pa dapat or ito is para dito, ito is para dito, is para dito, no. And para alam mo yan, para end of the day is yung nakikita mo na nagkakaroon na lumalaki na pala lumalaki yung mga savings mo. Hindi po yung pagka meron na po kayong nahawak, meron na pong dumating, gastos agad, no. So now is ang kailangan po dito is matuto po kayong or panitilihin nyo po yung talagang pagmamanage ng pera ninyo or ng kung ano man po yung mga nare-receive nyo is andun nga po yung spend wisely. Okay? So, yan po yung reading natin for tonight. Hoping po na marami po ang naka-resonate, no? So, now is kailangan na po natin, sa mga naka-resonate po is please paki-like and share and paki-click po ang subscribe button and notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. Okay? So, now is let us pray and for the healing na po tayo. Okay?
Maraming salamat po and God bless us all. Bye!